At dahil matagal-tagal na rin ang wala kaming gala, kaya napagdesisyon na namin ni Ma'am Lovely na pumunta dito sa Pinagbanderahan, Atimonan, Quezon. Agad lang kami diyang nag-almusal sa may Jollibee sa Atimonan at rekta na rin papunta dito sa Pinagbanderahan. Inagapan namin para makabalik din kami ng maaga kasi may mga gagawin pa rin kami kasi kinabukasan ay marami pang gawain sa school. Kaya yan, bago kami pumunta diyan sa bundok sa akyatin namin sa Pinagbanderahan ay required talaga na mag-fill up sa kanilang form na registration form. Siyempre para alam nila yung bilang na aakyat at kung sino yung aakyat, at sila ay mayroong tour guide talaga na para sure at safe yung mga katulad nating aakyat dito sa Pinagbanderahan. So bago pa lang kaming aakyat dito ng kaming magkasama, although nakaakyat na ako dito dati pa, pero ayun, mas may thrill dahil magkasama kami ngayon ni Ma'am Lovely sa pag-akyat nito. So first time naming aakyat ngayon dito sa Pinagbanderahan. Tara, samahan nyo kaming umakyat dito sa bundok na kagubatan ito. So sa mga akyat dito ay iba yung pag-iingat lang. Dapat pag pupunta kayo dito, magdala kayo ng talagang pang-akyat nyo talaga. Yung magdala kayo ng flashlight o mga kagamitan talaga na pang hiking tsaka tubig talaga. Kami dito ay hindi prepared kasi biglaan lang ito. Tapos ito na nakikita niya malaking puno na yan, yung puno ng Tangisang Bayawak. Sabi ni Kuya, yung aming tour guide, na marami daw na mga turistang pumupunta dyan ay humihiling dyan sa puno na yan. Nagsasabi ng kahilingan, hawakan lang nila yung puno na yun, tapos magdasal lang sila ng taimtim at sabihin yung kanilang mga kagustuhan ay natutupad daw. Kaya yun ay sinubukan na rin namin. At nung kami umaakyat dito, may narinig kami mga ibon na ang lalakas talaga nilang humuni na para bang mga aso. Kaya pakinggan nyo to kung ano talaga yung tunog ng kalaw. Yan, iba-iba. Yellow, black, blue. Kalaw pala yun. Kasi lang natin sila. Ang tuka po niyan, halos parang mga 2 daliri po ang haba. So yun yung kalaw. Tapos sumilip kami dyan, may nagpakita yung mga kalaw. Ang lalaki nila, para talaga silang malalaking mga manok na magkakaiba talaga yung kulay. So bilang first time lang namin umakyat dito ay nakakamangha kasi puro kagubatan yung makikita nyo dito sa pag-akyat. Daming puno, ang dami ding mga ibon, at saka yung pinag-iingat dito ay marami din daw dito mga kobra. So kung nakikita nyo yan, may malaking butas dyan, kaya kung kayo akyat dito talagang doble pag-iingat kasi marami ng mga ganyan na makikita kayo. Pero sobrang ganda ditong umakyat. Tapos yan, yung kung nakita nyo yung dinaanan namin, dumaan kami doon sa mag-asawang bato daw. So nagpicture-picture na rin kami dyan. Tapos may kuweba dito, yung Kuweba Vinta. Kaya inakyat or pinasok na rin namin yung loob niyan. So advisable pag pupunta dito ay talagang doble pag-iingat. Magsuot dapat ng bota, hindi katulad namin nakatsinelas lang. Tapos sa loob ng kuweba, marami kayong makikita mga paniki na malalaki. So sa iba, para may idea kayo, ano ba talaga itong bundok na inaakyat namin? So bakit ba ito yung naging tourist attraction? So bakit ito'y tinawag na Pinagbanderahan? So sabi sa pag-aaral, ang Pinagbanderahan Shrine o kilala rin bilang Quezon National Forest Park Shrine ay isang makasaysayang lugar na matatagpuan sa bundok ng Atimonan sa Quezon National Forest Park o kilala rin bilang Bitukang Manok dahil sa liku-likong daan nito. So sabi, ang salitang Pinagbanderahan daw ay mula sa dalawang salita, pinag, lugar na pinangyarihan, at bandera, watawat o flag. Ayon sa kasaysayan, dito itinayo at iwinagayway ng mga revolusyonaryo ang bandila ng Pilipinas bilang tanda ng tagumpay laban sa mga mananakop na Espanyol noong panahon ng himagsikan. Kaya kung napapansin nyo yung mga materyales na ginawa dito ay talagang pambihira. Sa taas ng bundok na ito, nakakapagtaka talaga kung paano nila inakyat dito yung mga materyales na ginamit dito. Katulad nitong mga hagdan na dinadaanan namin ngayon. Talagang sobrang solid, talaga napakatibay. Tapos pag akyat nyo dito, ito yung makikita nyo, napaka sarap umakyat dyan kasi napakalamig pag nandiyan ka sa taas. Malakas ang simoy na hangin kasi nasa tuktok na tayo ng Pinagbanderahan. Tapos pumunta kami doon sa second summit kung saan napaka tarik ng aakyatan na puro bato. Ay ako talaga ay may takot sa matataas. Kaya ako'y hanga kay Ma'am Lovely kasi hindi malaman siya natatakot kahit pa tumayo tayo diyan o tumakbo-takbo diyan sa mga
bato na yan ay baliwala sa kanya. Kaya ayun, katulad kung may takot sa matataas ng lugar, talagang nakakapanginig ng tuhod na umakyat-akyat dyan. So napakagandang experience nito dahil inaharap ko yung takot ko dito. So sa mga aakyat, subukan yung umakyat dito sa second summit. Tayo ay may dalawang summit. Yung first summit dun iwinagayway yung watawat ng Pilipinas pagkatapos ng himagsika ng Pilipino, Kastila o mga Espanyol. Tapos itong second summit ay katutuklas pa lamang nila nito. So napaka-delikado nito, pero dobleng pag-iingat. May tour guide naman dito kaya hindi kayo papabayaan. So ito yung mga ilan sa aming mga picture, di ba? Kaya ano pang hinihintay nyo? Umakyat na rin kayo dito. Pretending land was